from verse 1 hanggang verse 5. Amen. Sabi dito ng Bible, it came to pass after the year was expired, and the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah. But David tarried still at Jerusalem. And it came to pass in an evening tide that David arose from off his bed and walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. And David sent and inquired after the woman, and one said, "Is not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite?" And David sent messengers and took her, and she came in unto him, and he lay with her, for she was purified from her uncleanness. And she returned unto her house. And the woman conceived, and sent and told David, and said, "I am with child." Tayo mag-pray. Dakila naming Diyos na mga pangyayari sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras na ito, Diyos, sa inyong pong biyaya, sa inyong pong buhay. Kami po ay magbubulay, O Diyos, sa inyong pong salita. O aking Diyos, sanayin po namin ang inyong pong presensya sa oras na ito. Walang Espiritu muli, ihiling po namin ang inyong pong pagkilos sa bawat isa. Tulungan niyo po ang inyong pong lingkod, Panginoon. Bigyan ng karunungan na inyong pong magagamit bilang kami po yung mananampalataya, O Diyos. Ang natpilito ay po sa madalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. Amen. So, actually, I preached to you about this dito sa text na ito, kailan na ano? No? But then, may mga bagay nice natin makita ko sa bawat isa sa talatang ito, sabi ng Bible. And it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle. Sabi niya, when kings go forth to battle. And David is a king. Amen. So David, supposedly, he was in the battle by this time. Amen. Amen. Ngunit wala ho siya. No? And one of the reasons why David was not in the battle, dito sa chapter 8, makita ho natin, dahil si David ay marami na po siyang na-conquer. No? Marami po na po siyang na-conquer na kingdoms. Amen. Huh? And isa sa reason why David tarried still in Jerusalem. And that's the main reason. Because of David's numerous victory. He defeated a lot of kingdom together with his soldiers and with his presence. Kasama si David fighting those kingdoms. But by this time, sabi ng Bible, and it came to pass, after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab. Sabi sa last part, David tarried still at Jerusalem. So, at dito mga kapatid, isang bagay na makikita natin dito, na si David ay na-satisfied
sa kanyang tagumpay. Amen. Si David ay nasatisfied sa kanyang tagumpay. He fought a lot of battle and claimed a lot of victories. And he became satisfied of what he had done for God. Being the king of Israel, the greatest king of Israel. Oh? Alam po mga kapatid, now the title of my message this afternoon, the satisfaction of victory. Amen. The satisfaction of victory. Maganda yung awitin kanina, keep the race before us. Panginoon, panatilihin niyo po ang anong tawag sa race? Takbuhan. Takbuhin. Hindi takbuhan. Takbuhin sa amin. Panatilihin niyo kami sa aming takbuhin. Huwag niyo kaming aalisin sa aming takbuhin. Keep the race. Amen. At kung niyo pong babasahin ng Bible, ay wala pong sinabi sa Biblia na ikaw ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Na mga kapatid, ang ating pong paglilingkod sa Panginoon ay nag-umpisa nung tayo po ay nakakilala kay Kristo bilang sariling tagapagligtas. Nung tayo binili ng banal na dugo ng ating Panginoon, ang kanyang naging layunin ay para tayo kanyang ilagay sa kanyang gawain. Palagi kong sinasabi sa inyo na nung tayo naligtas, tayo binili ng banal na dugo ng Panginoon. At tayo naging pag-aari ng Diyos. At bilang pag-aari ng Diyos, ay dapat tayo magamit ng Panginoon. So kailan tayo pwedeng gamitin ng Diyos mula kung tayo ay tumanggap sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Amen. Now, mula noon mga kapatid, ay marapat lamang na tayo naglilingkod na sa Panginoon. At ang paglilingkod na yan mga kapatid, ay hanggang sa tayo ay kunin ng Panginoon. Ano yung sabi ng Bible sa Book of John chapter 9? As long as I am in the world, I am the light of the world. Bagamat ang Panginoon ang nagsabi ng talatang yan, but we must claim it as the children of God, that as long as we are in this world, we should be the light of the world. Nang ibig sabihin ay palagi nating tangan ang ilaw na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen? Ang ilaw na yan na nagbigay sa atin ng liwanag minsan, nung merong sa atin ay nagbahagi ng tunay na paraanan ng kaligtasan. Ang ilaw na yan ay hindi natin bibitawan hanggang sa tayo kunin ng Panginoon, is either by death or by rapture. Amen? It's either by death or by rapture. We must keep on holding and lifting up that light. At yun ay hindi dapat matatapos. Amen? Then, ang isang katanungan dyan mga kapatid, kung hindi na natin itataas ang liwanag na yan, kung hindi na tayo maglilingkod, ano na yung gagawin natin sa ating buhay bilang tayo Kristiyano? Si David mga kapatid,
satisfied of that victory. Oh, kanina mga kapatid, ay binigyan tayo ng Diyos ng tagumpay. Amen. Yes, Lord. A lot of souls got saved. We have a success of our victory, of our anniversary. Amen? And maybe, by next Sunday, ay meron rin tayo, second Sunday of our anniversary. Ay meron po ulit mga kapatid, mga kaluluwa, mga bisita na matadala dito, mapapangaralan ng tunay na kaparaanan ng kaligtasan at makakilala sa Panginoon. Again, another victory. Amen? Are we going to stop? Because we claim a lot of victories? Because we already have a lot of souls won? Amen? Are we going to stop serving God? Meron bang hangganan yung paglilingkod natin sa Panginoon? Meron bang hangganan yung paggawa natin ng katapatan sa Diyos? Meron bang hangganan? Alam niyo po mga kapatid, maraming mga Kristiyano na sila ay nakontento na. Hello? Sa mga bagay na ginawa nila sa Panginoon. At sila ay nagsasabing, okay na yun. I have done a lot already for God. I have done already. I have done a lot already for the work of God. Ayos na siguro yun. Siguro naman, kota na ako sa Panginoon. Siguro naman, ayos na yun sa Diyos. Ngunit walang sinabi sa Bible na ikaw ay huminto. Bagamat ang sinabi ng Bible, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Ano sabi doon? Always abounding in the work of the Lord. Amen. For as much as you know that your labor is not in vain. Hindi niya sinabing for sometimes. Hindi niya sinabing at a certain time of your life. But the Bible says always. Kaya nga yung sabi ng Bible, in Matthew yung sabi niya yung Great Commission, and lo, I am with you always. Hanggang kailan? Even unto the end of the world. Amen? Hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin mga kapatid, lalagad as Christians, di pa natapos ang mundo nito. Amen? And so we still have to serve God. Kung maalala niyo mga kapatid, kung inyong papansinin, sa New Testament, ang mga Kristiyano na ginamit ng Panginoon, sila ay naglingkod sa Diyos hanggang sa ilang kamatayan. Naunawan niyo po, si Apostle Paul ay naglingkod sa Panginoon. Marami na siyang gawaing na itatag. Marami na siyang na-disciple. Amen? Andiyan si Timothy, andiyan si Titus, andiyan si Philemon, at marami pang iba. Ngunit sabay huminto na. Sinabi niya lang, okay na yon. Ako na may nakaranas na ng maraming pasakit sa gawain ng Panginoon. Okay na ba yon? No, ang sabi ng Bible, I have fought a good fight. Amen? Ang sinasabi ni Apostle Paul, yun yung last message niya kay Timothy. Amen? Hindi siya huminto. Kaya ganoon din tayo dapat
mga kapatid. Now, isang bagay na nais ko makita nyo sa talatang binasa natin. That si David, he became satisfied of victories. He became contented of what he had done, of what he had accomplished. And so what he did, ay hinayaan niya yung kanyang mga kasama, sila Joab. At ang ginawa niya, he tarried still at Jerusalem. Look at this, Christians. That was the first time he did it. He tarried still at Jerusalem. Andun lang siya, nagpayong siya. Bahala na kayo dyan. Ako naman, marami ng matagal nyo naman akong kasama sa water. Okay na kayo, kayo naman. Amen? Yan ang sabi ni David. He tarried still at Jerusalem. He became satisfied of victories, of what he had accomplished for God. So that's the beginning of David's downfall. Alam niyo po yung aeroplano? Sino nakasakay sa aeroplano dito nga kapatid? Wow! Sana all. Amen? Yung aeroplano, pag yan ay huminto, paglipad sa taas, umpisa na ang bumagsak niyan. Nakuha niyo po? Ha? Ganon mo yun. Ganon po ang airplane. Alam niyo po, ang mga Kristiyano, pag yan ay huminto sa paglilingkod sa Panginoon, ano na mangyayari? Babagsak na yan. Babagsak na. Nakuha niyo po? Meron ba kayong nakita na used to be active sa gawain ng Panginoon na umayos ang kanyang spiritual life? Dating soul winner, dating Sunday school teacher, dating choir member, na nawala sa gawain ng Panginoon at masasabing, Pastor, okay mo ako ngayon, ang aking spiritual life. Amen? That was the beginning of David's downfall. When he became satisfied with what he had accomplished for God. Number one, he did not do what he's supposed to do. Well, Hindi niya na ginawa yung dati niyang ginagawa. Amen? Hawak niya yung sword. O maybe doon siya sa battle, siya nagbibigay ng command. Amen? Hindi niya na ginagawa yung dati niyang ginagawa nang sabi nga, si Saul ay pumatay ng 1,000. Ano ba 1,000 ba yan? At si David pumatay ng 10,000. Hindi niya na ginagawa yun. Yung dating pinatay niya si Goliath, wala na sa kanya yun. It was just a memory. Yun ay isa na lang sa kanyang na-accomplish. At hindi na siya nagpatuloy. He tarried still in Jerusalem. Ayaw yun ng Panginoon kay David. God doesn't want him to tarry still in Jerusalem. Alam niyo, karoon din sa atin mga kapatid. Hello? Hindi kalooban ng Diyos sa Kristiyano na hindi siya active sa gawain ng Panginoon. It is not God's will for you to be an ordinary Christian, walang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Hindi ang kalooban ng Diyos. Kung hindi ka na active, hindi ka na nagsusoul winning,
Hindi ka na involved sa ministry. Hindi yan kalooban ng Diyos. David, hindi niya na ginagawa yung dati niyang ginagawa. Dati siya ay nagsusulwinin. Ngunit hindi na siya nagsusulwinin. Dati siya umamit sa kwayo. Napagod siya dahil sinisigawan lang siya doon sa kwayo. Napapagod siya na pagpapractice. Anong nangyari? Hindi niya na ginawa yung dati niyang ginagawa. Dati siya nagtuturo sa Sunday school. Ngunit ngayon wala na. Amen? Alam niyo, maraming kanyang Kristiyano. May mga Kristiyano nga tuwing anniversary ng umaten. Pag hindi na anniversary, wala na yan. Amen? Traditional Christian. Hindi niya na ginawa yung dati niyang ginagawa. Pangalawa, he's doing nothing, quote unquote, diverted him to something. Alam mo, pag wala ka nang gagawin sa Panginoon, anong gagawin mo? Pag hindi ka na mag-church, hello? Saan ka pupunta? Scores. To the moon. Yun, to the moon. Doon ka pupunta. Amen? Ganun lang naman yun eh. As simple as that. Kung hindi ka na, kung dati choir member ka, hello? Dito ang tingin nyo, dito ang tingin. Kung dati choir member ka, ngayon hindi ka na choir member. Napapanood mo yung umamit sa choir. Okay lang sa'yo yun. Samantalang pwede mo pang gawin. Malakas ka pa naman, bata ka pa naman. Hello? Okay lang kung matanda na yan, naunawaan ko yun eh. O halimbawa sabihin ni Ate Neri, Pastor, pasensya na ako, hindi ko na talaga kaya. Maunawaan ko yun. Kaya si Ate Neri hanggang ngayon kumamanda pa, ikaw hindi na. Amen? Si Ate Rosie, hindi ka naiyak kay Ate Rosie. Hindi ka naiyak kay Ate Auring, nakanta pa yung mga isang wala. Ikaw hindi na. Eh, tama-tama, dati ka naman kumakanta rito. Ano sa palagay mo? Hindi ka naiiyak? At kung hindi mo na gagawin na ano lang gagawin mo? Kung aalisin mo sa'yo yung ministry mo sa church, ano lang gagawin mo? You're doing nothing. Itadivert ka yan. Mag-iingat ka. Amen? Kung wala ka ng ginagawa sa Panginoon, itadivert ka yan. Amen? No? Marami ako. I've been in San Pedro for how many years? Nakakalungkot. Marami itong dati namin kasama sa choir. Ngunit hindi na siya nagka-choir. Kikita ko siya sa Facebook, mga nakashort na. Mga liberal na.
Why? Anong ginagawa eh? O baka lang ayaw lang natin ng mga rules and regulation. Doon tayo napagod. Nagigit naman pag member ka. Alam niyo, magandang halin eh. Amen. Maganda yung may rules and may regulation. Amen. That is protecting. Amen. Amen? Yung sinasabing pamantayan ng church, yun yung magpuprotect sa atin eh. Amen. At tingnan niyo, ano nangyari kay David? Nung wala na siyang ginawa. That was the beginning of his downfall. Nung tumingin siya sa ibaba, ayun na, nag-umpisa na doon. Kung wando doon siya sa battle, hindi niya makikita yon. Alam niya yung mga damit doon sa gawain ng Panginoon, marami nakikita yan. Amen. He's doing for nothing, diverting to something that is not na hindi useful sa kanyang buhay bilang Kristiyano. Number 3. So ano nangyari kay David? Si David, he tarried still at Jerusalem. Alam niyo yung bagay na yun, kasalanan na yun sa Panginoon. He's supposed to be in the battle, but he was not there. That is already a sin against God. That's a sin of complacency. Amen? Manuhan niyo po? Idleness. Doing nothing for God. That is already a sin. Amen? So, nung nawala siya doon sa battle, which is already a sin, that diverted him to something. And number 3, yung kasalanan na yun ni David brings him to another sin. Hello? Yung kasalanan na yun ni David, na hindi siya pumunta doon sa battle, yun yung nagdala, naging way para makita niya si Bathsheba. At doon na nag-umpisa ang isa sa pinakakarungal-tumal na kasalanan sa Biblia. Ano naman niyo po? Ano yung kasalanan na yun? Yung kasalanan na yun ni David kay Bathsheba with his immorality. Amen? That leads him para dayain si Uriah at para patayin indirectly si Uriah. Look at this. Marami pang itinamay doon si David. Inutusan niya pa si Joab para mamatay si Uriah. Hindi sila yung nakapatay kay Uriah, ngunit sila yung naging dahilan para mamatay si Uriah. Ilagay niyo si Uriah doon sa front of the battle at pabayaan niyo siya doon. Yun ang utos ni David. Amen? Yun yung utos ni David. Hayaan niyo siya doon. Hayaan niyo siyang mamatay. Amen? Hayaan niyo si Uriah mamatay doon. Amen? Ganun po ang ginawa ni David. No? Dati, yung kasalanan niya lang, yung wala siyang ginawa. Hello? Okay lang sa kanya yung umatin na siya sa church. Hindi siya nagsusulwin. Hindi siya nagpapasalan. Hindi siya okay na sa kanya yung ordinaryong Kristiyano naman.
Amen? Mantalang dati siya ay naglilingkod sa Panginoon, active sa gawain ng Panginoon. Ano yung nangyari? Yung kasalanan niya, yung bagay na yun, it diverts him to something that is not useful to his life. As Christian. Amen? That leads him to another sin. Ano yun? That leads him to Bathsheba, and that leads him to Uriah. Ano yung sabi ng Bible? From sin unto sin. Ang kasalanan, dadaling ka niya sa panibagong kasalanan. Hanggat hindi ka babalik sa Panginoon. Ang kasalanan, dinilig ka niya sa panibagong kasalanan. Amen? That's what happened to David. It brings him to another sin. Oh. And number 4, last. Number 4. He suffered the consequences of doing nothing for God. Amen? He suffered the consequences of doing nothing for God. Ano nangyari sa pamilya ni David? Ang sabi ni Nathan, hindi alis sa iyong household ang tabak. Ano nangyari? Nagpatayan ang mga anak ni David. Nagkaroon ng matinding kaguluhan sa mga anak ni David. To the point na yung kanyang anak na si Absalom ay lumaban sa kanya, inago sa kanya yung trono. Hanggang sa si Absalom ay napatay ng tauhan ni David. He said it. So, hindi ba napakasakit na makita ni David ang mga bagay na yun? Amen? Na yung anak niya, si Tamar, ay pinagsamantala ng anak niya na si Amnon, at yung anak niya, si Absalom, ay pinatay yung anak niya rin, na si Amnon. Amen? Hanggang sa yung si Absalom ay lumayo sa presensya ni David. Hanggang sa inagaw ni Absalom yung trono ng Israel kay David. Hanggang sa mapatay si Absalom. Ano niyo po mga kapatid? Dapat yung mga anak niya yun, kasama niya sa paglilingkod sa Panginoon. Kasama niya sa soul winning. Kasama niya sa involved sa gawain ng Panginoon. What happened? He suffered the consequences of doing nothing. Kaya yung mahalaga mga kapatid, alam mo, natutuwa ko dito, bawat family, sama-sama sa soul winning. Wow, it's good to see. I am blessed. I'm very much blessed. I thank God for it. Tatay, nanay, anak, bata pa lang. What a sacrifice. Alam nyo, I appreciate it very much. What a sacrifice. Kasama nyo yung anak nyo. Soul winning, maliit pa. Kasama nyo soul winning. Somehow, you're putting your children at risk. Kasama nyo sa isang lugar na hindi. I appreciate, and you know what? God knows it. God knows it. Hindi, huwag natin itigil yan. Amen? Yun sa isa na-appreciate ko dito. I thank God for it. Lolo, ako magkasama sa soul winning. Magkakapatid, magkasama sa pagkakas.
kasama sa Sunday School magtuturo. I thank God for it. Isang bagay na nais kong sabihin sa inyo mga kapatid. Huwag tayong masatisfied sa ginagawa natin sa Panginoon. Marami pa tayong gagawin. Amen? Marami pa tayong magagawa. Ang sabi nga ng Panginoon, greater works shall ye do. So marami kayong magagawa kaysa sa akin. You know what? Ang Panginoon, 3 years lang siya nag-stay. Yung kanyang earthly ministry. Tayo, ilang taon tayo may privilege ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Isa pa, marami tayong ministry ngayon na nagagamit para makapag-akit ng talon. Wala pang sasakyan ng Panginoon. Lakad lang siya. Wala pang cellphone ng Panginoon. Ngayon, madami na tayong means para makapag-lingkod sa Panginoon. Wala pang church na mapadadalhan noon ng Panginoon. Ngayon, meron na. Kaya mas marami tayo sa... Pero ang Panginoon ang nagsabi nun, mas marami kang magagawa kaysa sa akin. Sino nagsabi nun? Ang Panginoon. Amen? So let's always do something for God. Nagtagumpay tayo kanina. And maybe this coming Sunday, hihinto na tayo? O mga kapatid, total! Marami tayong nawin. Maraming tumanggap sa Panginoon. Huwag muna tayo mag-soul winning sa Saturday. Next year, wala muna tayong soul winning program. Dahil marami na tayong nawin sa Amen? Okay kaya yun? Isipin nyo lang mga kapatid, kung aalisin natin ang bagay na yan, ano na ang gagawin natin? Nakuha niyo? Hello? Kung aalisin natin ang bagay na yan, ano na ang gagawin natin? Baka maya-maya pwede tayo nagsasayaw na rin dito. Nagtataasan na ng kamay. Meron na tayong drama. Bakit? Wala nang sumili. Kapatid, kung alisin natin yung standard, ano na ang gagawin natin? Kung wala na tayong Sunday School sa mga bata, ano na ang gagawin natin? Amen? Kung wala na ang choir, ano ang isusunod? Anong ipapalit natin? Mga dancer na dito wala na yung choir. Kaya huwag natin ihinto ang mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Kaya kung natin tumayo, tayo mag Nakilala namin Diyos na mga pangyarihan. Salamat po sa inyong pagsalitaan, sa inyong pinagyan. Pagpalain niyo mga pulong ng Diyos. Dalangin ko lang, hindi lang po namin narinig. At Diyos, mayamin po, may price sa inyong buhay. Para niyo po sa mga nagmahal ng pulong. Ebahin ko na yung